Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect. Akala ko, tatapusin pa yung kanta eh. Sige, upo lang kayo, relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nyo na, yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di, bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta, nimbuanga ka. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections,
Kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro I do not know, pero definitely sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na pod ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero the estimated loss to corruption,
umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Ano yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong na to, patay na buguan eh. Gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng ito, ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nagsabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, ang maulagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Di ba? Kalimutan muna natin yun. Kung tanawa, hambugiro, yung mga buang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline,
you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of, walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte lang. So siguro naman, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas.
We have to, you know, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country through greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa na, suko na po ko. Pero, tama yun, kasi si Martin, wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yun. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Sino yun? Kilala niyo yun? Charis. Oh. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala ko sinasabi. Oh. Puppet speaker lang yan si, yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Atay. Hala mo diha. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun yung nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung hindi ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Ito lang, yung mga nananawagan,
na gusto natin ng radical, yung revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Pumunta kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may ano yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang si Raulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Raulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging opposition, lalo ng ganito kaabusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So sige. So yung coalition natin, ang tawag nito, United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trilyon. Trilyon against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Wag muna kayo magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So, mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga grabe kahugaw. Ang dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala mo naman pakialam sarili ko. Wala talaga pakialam kung ano sabihin. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, and the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko, tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol. Tama yun, huwag na tayong pumatol. Kasi ayaw ko rin,
Ako na lang, gusto kansawanay man ng Claire. Ante Claire, masuko, magagalit na naman yan eh. Alam ko eh. Sasagot na naman yan. Buwang? Buwang. O, kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Pero, hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yun. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Energy level 10 nga daw eh. Not following instructions. Kayo, nilalagay nyo talaga ako sa alanganin ba? Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo na yung tatay ko, lahat kaming magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung nasa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan niya. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone who would, like an actual individual in front of me that would actually give away his freedom and his life for his country. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Saan oras? Saan oras, boy? Hindi, basta kung may problema, we have to communicate with each other. Okay? Let's just be friends lahat tayo. Huwag tayong mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH and Reforma, andito ang Maisog, and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups, Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin.
Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to. The surveys are telling. The surveys are telling. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat and God bless you all.